Hello po sa lahat. Tunghayan natin ang magandang kwentong ito. Simulan na natin. Maganda na ba ako, Miriam? Tanong nga ni Thea sa kanyang matalik na kaibigan. Kasal ngayon ni Thea sa anak nang ipinagkasundo sa kanya ng mga Martinez na si Nathan. Noon pa man ay may lihim na nga siyang gusto talaga kay Nathan, ngunit hindi naman seryoso sa kanya ang lalaki, pero dahil sa merging na magaganap sa kanilang pamilya, walang ibang pamimilian si Nathan, kundi ang pakasalan si Thea na labis namang ikinatuwa ng dalaga. Oo, Bessie, ang ganda-ganda mo. Bagay na bagay sa iyo ang gown mo, pero teka, ayos lang ba talaga sa iyong magpakasal kahit na harap-harapan ka ng sinusukan ni Nathan? May ilang minuto pa nga, Bessie, para umurong. Ayoko namang matali ka sa isang relasyon na ikaw lamang ang nagmamahal. Kahit pa sabihin nating fixed marriage lang naman yan. Tanong naman ni Miriam kay Thea habang inaayos nga ang kulot nitong buhok. Bumuntong hininga naman si Thea. Bessie, alam ko namang magagawa rin niya akong magustuhan ng mahalin eh. At saka, kahit naman sabihin niya na pauhalin, ayos lang. As long as wala naman akong nababalitang ibang babae na kinakalantaryo niya. Sa akin pa rin siya uuwi. Punong-puno ng pag-asa na sagot naman ni Thea kay Miriam. Hindi na nga rin nakaimik pa si Miriam at hinayaan na nga lamang sa gusto ng kanyang kaibigan. Samantala matapos makapag-ayos si Thea ng sarili, dali-dali na nga siyang nagtungo sa ibaba upang sumakay na nga ng sasakyan. Nakabukod naman ng sasakyan ng kanyang ama at ina. Tahimik lamang si Thea habang nakaupo sa loob ng sasakyan. Hawak niya ang kanyang palad at pilit na pinapakalma ang kanyang sarili na damdamin. Kanina pa nga siya kinakabahan, pero iniisip niya na normal lang yun sa isang babaeng malapit na ngang ikasal. Dahan-dahang umusad nga ang sasakyan. Sa labas, kitang-kita niya at nakangiting pinagmamasdan ang kasayahan ng mga taong naglalakad sa kalsada. Ang ilan ay may hawak pang bulaklak. Marahil ay patungo rin sa ibang kasal. Napangiti siya at pilit niyang iniisip na sa loob ng ilang oras, magiging opisyal na nga silang mag-asawa ni Nathan. Ngunit bigla na nga lamang huminto ang sasakyan. As usual, dahil nga sa traffic. Napatingin siya sa bintana. Sinusubukang tignan kung anong dahilan ng pagkakantala nga nila. Sa kanto ng isang mamahaling restaurant, isang familiar na figura ang kanyang natanaw. Walang iba kundi si Nathan. Alam niya ang kanyang fiancé na si Nathan ang kanyang nakikita ngayon sa hindi lamang nakalayuan na restaurant mula sa kanyang kinaroroonan. Napakapit na nga lamang sa kanyang mga kamay upang mas makita ng maayos ang kanyang fiancé. Napakunot ang kanyang noo. Dapat ay nauna na nga ito sa simbahan, pero bakit pa siya nandito? Kasama ng lalaking isang babaeng nakapulang damit, halatang mayaman at elegante. Magkahawak kamay ang dalawa at sa isang iglap, makita niyang dahan-dahang inilapit nga ng babae ang kanyang mukha kay Nathan. Hindi siya nagkamali. Sa kanyang nakita, naghalikan ng dalawa na tila walang pakialam sa paligid. Namilog naman ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay may mabigat na bagay na dumagan nga sa kanyang dibdib. Gusto sana nga niyang isipin na namamalikmata lang siya. Na hindi yun totoo. Kumislot na lamang ang mga daliri ni Thea. Napakuyom nga siya ng kamao. Gusto niyang ipikit ang mga mata at isiping isang ilusyon lamang ang lahat. Ngunit nang bumitiw na nga ang dalawa, sa kanilang halikan at magtawanan, tuluyan nang naglaho ang kanyang pag-asa. Doon niya naunawaan. Hindi siya minahal talaga ni Nathan noon pa man at tama nga si Miriam, hindi rin siya mamahalin nito kahit kailan. Sa kabilang banda, hindi na malaya ni Thea na umandar na nga ang sasakyan. Tila wala siyang marinig. Kahit ang boses ng driver na nagsasabing malapit na nga sila sa simbahan, nakatingin lang siya sa kawalan. Habang dahan-dahang dumaloy ang luha sa kanyang pisngi. Ilang sandali pa pagdating niya sa simbahan, hindi na nga niya kayang itago pa ang sakit.
Nanginginig ang kanyang katawan pero pilit niyang inaayos ang sarili. Ngayon kailangan niyang magpasya. Itutuloy ba niya ang kasal sa isang lalaking may ibang iniibig? O tatapusin na niya ang lahat bago pa nga siya tuluyang masaktan? Samantala sa katabing orphanage, may isang lalaking abala sa pagbubuhat ng mga kahon ng gulay. Pawisan ito, ngunit hindi matanggal ang kanyang ngiti habang nakikipagkwentuhan sa isang madre. Para bang wala itong kahit na anong bigat sa dibdib. Kabaliktaran ang nararamdaman ni Thea sa mga oras na yun. Ang lalaking yun ay si Elmar, isang kargador na regular nga na nagde-deliver ng gulay sa orphanage. Hindi naman inaasahan ni Thea na sa isang araw ng kanyang kasal, may isang estrangherong makakaagaw ng kanyang atensyon kaagad. Elmar iho, maraming salamat sa iyo ah. Wika nga ng isang madre habang tinutulungan nitong ipasok ang mga gulay sa loob. Aba walang na naman po, sister. Basta para sa mga bata walang bayad-bayad. Ako na pong bahala ulit rito. Basta, patikimin niyo lang po ulit ako ng pinakbet niyo, masaya na po ako. Biro pa nga ni Elmar sabay tawa ng malakas. Nakisabay sa kanya ang mga batang ulilang nanunood sa kanya. Para bang hindi lamang gulay, ang dala nga, kundi saya na rin. Sa bahay ampunan, napangiti si Thea sa hindi nga niya maipaliwanag na dahilan. Sa gitna ng lahat ng to, sa gitna ng sakit na halos hindi niya kumakayanang indahin, hetong isang taong tila walang alalahanin sa buhay. Isang taong marunong magbigay, kahit wala siya halos natatanggap kapalit. Muli niyang tinignan ang simbahan, ilang hakbang na nga lamang at magiging Mrs. Martinez na nga siya. Asawa ng lalaking kanina lang ay nakita nga niyang may kahalikan. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Hinawakan niya ang laylayan ng kanyang gown at sa halip na pumasok sa loob ng simbahan ay tumalikod siya. Lumapit siya sa may gate ng orphanage kung saan nakatayo si Elmar na pinupunasan ng pawisan nga niyang noo gamit ang laylayan ng kanyang damit. Napansin nitong nakatingin nga sa kanya si Thea at bahagyang natigilan. Ilang sandali pa walang ano-ano ay bigla na nga lamang napamulagat si Elmar nang bigla siyang hatakin ni Thea papasok ng simbahan. Hoy, teka lang, miss anong ginagawa mo? Kidnapping to, hoy ano ka ba? Napasigaw na nga lamang si Elmar pero mahigpit ang hawak ng babae sa kanyang bisig. Hindi sumagot si Thea bagkus ay tuloy-tuloy lang ito sa paghila kay Elmar na nakasuot lamang ng mga oras na yun ng manipis na madungis na puting t-shirt at itim na jogger pants. Miss ano ba? Nababaliw ka na ba? Menopause ka na ba? Kaya bigla-bigla ka na lang nangingidap ng pwedeng maikasal sa'yo? Ano ba, dahan-dahan naman? Yung muscles ko nasasaktan. Sunod-sunod pa nga nasabi ni Elmar kay Thea. Pero nanatiling sarado nga ang tenga. Hanggang sa tuluyan na nga silang makarating sa harap ng simbahan. Nakasarado pa ang malaking pinto noon. Hey! Biglang saad naman ni Thea. Makahihihi ka naman dyan. Ano bang trip mo ha? Bakit mo ako kinaladkad dito? At sa kasino ka ba? Artista ka ba? Kung nagsushooting kayo at kailangan nyo ng extra, pues hindi ako pwede. Alam kong gwapo ko at may malaking muscles pero... Hindi pa man natatapos ang pagsasalita ni Elmar ay tinakpan na nga ni Thea ang bibig ng lalaki. Could you please shut up? You're so ingay. Listen to me. Sumabay ka lang sa akin okay sa paglalakad. Mamaya ko ni-explain ang lahat sa'yo after the ceremony. Pero please, ngayon, sakyan mo muna ako. Nanlaki naman ang mga mata ni Elmar. Hoy, mahiya ka naman. Kababae mong tao dito pa talaga. Hindi pa nga ako pumapayag na magpakasal sa'yo. Ano bang naiisip mo? Pangiti-ngiti namang banat ni Elmar. Napairap nga ng mariin si Thea dahil nga sa kalokohan ng lalaking to na napulot niya. Mukhang komedyante pa ata. At mahirap ngang magpanggap. My gosh, napakamalas mo talaga ngayon, Thea. Hoy, hindi yun ang ibig kong sabihin, okay? I need the groom. Right now. At this moment right here. At please,
Close your mouth at huwag ka nang magtanong pa. Maawa ka naman sa akin, I need this. Please, don't worry. Babayaran kita for this. Pero sa ngayon, please, pakasalan mo muna ako. Tila gulong-gulo naman si Elmar at hindi alam ang magiging reaksyon. Amoy alak pa nga ito dahil nag-inom ito kagabi at gulo-gulo pa nga ang buhok na parang kagigising lang. Pero kahit na nga ganun, hindi pa rin may tatanggi ang angking kagwapuhan nga ni Elmar. Mestizo at mukhang foreigner. Kung iisipin mo, hindi ito bagay sa pagiging kargador. Bad trip naman oh. Kaya nga ayoko munang mag-girlfriend dahil ayoko munang mag-asawa tapos. Hindi pa man natatapos ang sasabihin ni Elmar ay bigla nang bumukas ang malaking pintuan ng simbahan. Sa pagbukas ng malaking pintuan ng simbahan, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa loob. Napako ang tingin ng lahat sa babaeng nakaputing gown na mahigpit na nakahawak sa bisig ng isang lalaking mukhang naligaw nga lang sa okasyon. Sina Thea at Elmar. At ngayon nagsisimula na nga silang maglakad. Bakas ang pagtataka sa itsura ng mga taong naroroon. Maging ang mga magulang ni Thea ay tila nagpipigil na nga lamang ng pagtataka at pagdududa kung bakit iba ang kasama ni Thea. Lumapit na rin ang maninitan sa mga magulang ni Thea upang itanong kung anong nangyayari. Ngunit wala man lang may sagot ang mag-asawa. Sa kabilang banda, kesa magtanong pa, nang magtanong si Elmar, sinakyan na nga lamang din niya ang trip na ito ni Thea. Habang naglalakad sa aisle, ay may pakaway-kaway pa nga si Elmar sa mga taong nandoon na animoy naglalakad sa red carpet sa Hollywood. Binasa-basa pa nga niya ang kanyang dalawang kilay, gamit ang kanyang laway kaya napapakunot ang noo ng mga nandoon. Hello fans! Patawa-tawa pang sigaw ni Elmar sa mga nandoon. Napasapo na nga lamang ang ama ni Thea sa kanyang noo habang ang kanyang asawa ay para bang hihimatayin sa nangyayaring to. Napapalingon naman si Thea sa pinaggagawa ni Elmar at napapailing na nga lamang. Maya-maya pa ay narating na nga nila ang harap ng altar. Hindi na nga nagtungo si Thea sa direksyon kung nasaan ang kanyang magulang bagkus, dumiretso na nga sa harap mismo ng pare. Thea, Elmar, magsisimula na nga sana ang pare. Sa seremonya nang biglang nagsalita si Thea. Father, i-bless mo na kami, that's okay to me. Huwag nang patagalin pa, tapusin na po natin ang kasal. Napataas naman ang isang kilay ni Elmar. Hoy, wait lang ah. Nakakahalata na ako sa'yo. Alam ko namang nakakaakit talaga ako pero hoy, mahiya ka naman sa mga nandito. Gusto mo kiss the bride ka agad? Hay, pasabikin mo naman muna sila. Wika nga ni Elmar sa mayabang pang tono. Maging ang pari nagtataka na nga rin sa inaakto ng dalawa. Hoy, weirdo, shut up please. Ako ang bride kaya ako ang masusunod dito. Sumabat naman ang pare. At ako naman ang pare, at ako ang mas masusunod dito. Nagkatingin na naman sina Thea at Elmar, sabay irap na nga ni Thea kay Elmar. Wala na rin silang nagawa kundi ang sundin ng seremonya. Madali na rin para wala na ngang makatutol pa. At nang sa wakas i-anunsyo na nga ng pari ang kiss the bride, binasa pa nga talaga ni Elmar ang kanyang labi at biglang hinalikan nga si Thea. Napamulat na nga lamang ng mata si Thea at wala na ngang nagawa pa. Because in the first place, siya naman ang nag-umpisa nito. Nang matapos ang seremonya, sa labas ay doon na nga sila hinarang ni Don Leo ng ama ni Thea. Thea, sigaw niya sa anak na nakahawak nga pa rin sa braso ni Elmar na patungo na nga sana sa kanyang sasakyan. What is happening? Anong kalokohan yun? Sino to? At nasan si Nathan? Pagalit na tanong nga ng kanyang ama. Sakto namang dumating doon ang mga magulang ni Nathan. Si Nathan? He's no longer my fiancé anymore. Hinahanap nyo? Nandun. May ibang pinapasaya. Araw ng kasal pero nasa ibang babae? So ask me kung paano ko papakakasalan ang ganong klaseng lalaki. I saw it with my own eyes, Dad. Kaya please, I don't want to explain anymore. He hurt me first.
kaya ibabalik ko lang sa kanyang ginawa niya. Let's go. Sabay hilangan ni Thea sa braso ni Elmar matapos maglitanya. Thea! Muling sigaw nga ni Don Leon ngunit hindi na nga siya nilingon pa ng kanyang unika iha. Ilang sandali pa nang makarating na nga sila ng sasakyan ni Thea ay doon nagpumiglas si Elmar. Teka nga. Namumuro ka na talaga ah. Bitawan mo na ako. Wala nang ibang tao dito. Ipaliwanag mo nga sa akin tong mga nangyaring to. Kahit na, medyo napagtatagpi-tagpi ko na. I deserve an exaggeration. Napatawa na nga lamang si Thea. Anong exaggeration? Ang pinagsasasabi mo dyan ha? Baka explanation. Explanation? Nagbago na ba? Basta, kung ano man yun, ipaliwanag mo na sa akin ang nangyayari. Kidnapper ka ba? Scammer? Sunod-sunod na tanong pa nga ni Elmar kay Thea. Nagpamewang na nga lamang si Thea. Okay, fine. Para matahimik ka na rin kasi kanina pa ako nabibingi sa'yo. Ang daldal mo. My fiancé is a cheater. On my way papunta dito, aksidente ko siyang nakita sa isang restaurant with another girl. Happy? Tumingin sa itaas si Elmar na hindi may pinta ang mukha dahil pilit nga niyang inuunawa ang sinabi ni Thea. Nakita mo lang na may ibang kasamang chika, babe. Pinalitan mo na kaagad siya? Grabe naman talaga kayong mga babae. Napakunot noo si Thea. With another girl while kissing each other. Hindi na nga rin maipinta ang mukha ni Thea na may gigil sa tono ng boses. Halikan? O naghahalikan lang pala baka naman friendly kiss lang yun. Sad pa nga ni Elmar. What the? Siguro gawain mo rin yun no? Kaya hindi mo magets yung feelings ko. Hoy, one-timer lang to no? At saka, hindi ko kailangan ng babae, ang mahalaga lang sa akin ay yung kagwapuhan ko. Pagyayabang pa nga nito. Napabuntong hininga na nga lamang si Thea dahil talagang kaunti na lang talaga. Malapit na siyang maubusan ng pasensya sa lalaking to na nakalunok siguro ng isang balding hangin kaya naman kung ano-ano na lamang ang pinagsasasabi. You know what? I have no time arguing with you. I'm still in pain, okay? Broken-hearted pa ako at ayoko muna ng stress. So please, sumama ka na lang sa akin nang matiwasay. Napakunot noo si Elmar. Aba, teka naman miss. Alam kong excited ka na sa magiging honeymoon natin pero hindi ako basta-basta napapapayag. May kaunting dignidad din naman ako sa sarili ko, no? Napakunot noo si Thea. What? Seriously? Yan talaga ang iniisip mo? My gosh! Lord, akala ko ba ito nang magiging solusyon ko sa revenge ko? Pero bakit problema na naman ang ibinigay mo sa akin? At saka anong sinasabi mong revenge? Nababaliw ka na yata eh. Maya-maya pa dahil sa punong-puno na nga rin si Thea, sa kaingayan at katatanong nitong si Elmar, naisipan na nga lamang niyang ilabas ang kanyang patalim na nasa loob ng kanyang bag upang ipanakot nga kay Elmar para na nga rin tumigil ito. You know what? I am so done with you. May panggigigil pa nga na wika ni Thea habang inilalabas nga ang kanyang patalim. Kulay pink. Nadala-dala nga niya for self-defense. Nanlaki naman ang mga mata ni Elmar habang nakatitig. Hoy, bakit ka may ganyan ha? Ibaba mo nga yan. Sisigaw ako, sige. Sad pa nga ni Elmar. Alam mo, kapag hindi ka tumahimik at kapag hindi ka sumakay sa loob ng sasakyan, iguguhit ko talaga itong daladala ko sa pinagmamalaki mong muka. Ano, sakay na at may pag-uusapan pa tayo. Bigla namang nataranta si Elmar, kaya naman no choice na nga siya, kundi ang sundin ng babae. Oo na, ito na nga, sasakay na eh. Maganda nga, Amazona naman. Pabulong na sabi pa nga ni Elmar kay Thea habang pasakay na nga sa kotse. May sinasabi ka pa? Taas kilay na tanong naman ni Thea kay Elmar, saka tumabi na nga rin dito sa backseat. Wala. Sabi ko ang cute ng kutsilyo mo, kulay pink. Sagot naman ni Elmar ngunit inirapan na nga lamang siya ni Thea. Whatever. Kuya, sa kondo ko po.
Makalipas ang ilang minuto nakarating na nga rin sila sa kondo, pero hindi pa rin tumitigil si Elmar. Sa kakatanong, nakaupo siya sa sofa habang si Thea naman ay dumiretso nga sa may bar area upang kumuha nga ng alak na maiinom. Miss, saad nga ni Elmar. Thea ang pangalan ko. Sabat nga ni Thea. Okay Thea, seryoso. Anong dahilan mo kung bakit mo ako kinidnap? Hindi nga kita kinidnap. O di hindi, mag-explain ka. Sabay hablot nga ni Elmar sa hawak nga ni Thea ng bote ng whiskey. Pabagsak na naupo na nga rin si Elmar sa sofa. Na-feel at home kaagad ang peg niya. Habang si Thea naman walang sagot, isang matalim na irap lamang ang isinukli ni Thea sa kanya bago nagpatuloy sa ginagawa. Napapikit si Elmar sa kanapabuntong hininga. Pwede bang makakuha kahit isang matinong sagot? Yung mas mahaba kaysa sa sinabi mo sa akin kanina. Hindi yung puro irap lang. Hindi ko kasi maintindihan eh. Oo na, sige na. Pinakasalan mo ako dahil niloko ka nang pakakasalan mo sana. Pero, sa tingin mo ba? Ang kasal? Ganun-ganun na lamang? Sagrado ang kasal, uy. Hindi pa nga ito kumibo. Napakamot na nga lamang siya sa batok. Nagsalita muli si Elmar. So ano ng plano mo? Saka wala ba munang getting to know each other? Heto na nga, magpapakilala ko ng maayos. Saad nga ni Thea. Pagkasalampak ni Thea sa may sofa sa harap ni Elmar, saka naman siya naglagay ng alak sa kanyang baso bago nga siya nagsalita. I'm Thea Morales. Obviously today is our wedding day but unfortunately my fiancé did not show up. On my way, papuntang simbahan, I saw him. Yun nga, nakita ko siya with another girl. Hindi lang basta babae. She's my friend. My close friend. Mababakas pa rin sa mga mata ni Thea ang galit habang nagkukwento nga kay Elmar. Galit na may halong sakit pa rin sa kanyang damdamin. Muling napataas nga ang isang kilay ni Elmar. So kaya ka nang gagalaiti dyan at basta na nga lamang nang hila ng gwapo sa tabi-tabi at ginawa mong gurmo. Para ano? Para paghigantihan talaga yung lalaki. Tanong nga ni Elmar sabay lagok ng alak. Muling umirap si Thea. Pwede ba? I'm serious. Lagi mo na lang isinisingit yung kahanginan mo eh. Hays, anyway, yes, you're right. I'm gonna use you for my revenge. Ano ko tanga? Ipapahiya ko ang sarili kong maglakad mag-isa sa harap ng altar? Kung inaakala ng magaling kong ex na yon na siya lang ang may karapatang magloko at mambabae, pues, kaya ko rin no. Pero this time, wala nang balikan. I want him to feel na hindi lang siya ang lalaki sa mundo. May diing sagot naman ni Thea. Wala namang nakakatawa sa sinabi niya ngunit napapangisi si Elmar. Gwapo ba yan? Ang lakas naman ng loob niyang manloko ng babae. Tanong pa nga niya. Yes, he is. Pero hindi nakakagwapong pagiging cheater. Woman collector and playboy. Tandaan mo yan. Proud na sagot naman ni Thea. Nabilao ka naman si Elmar sa iniinom niya sa kanapaayos ng upo. Relax. Bakit parang kasalanan ko pa? Pero may ba tayo? Ngayong kasal na tayo kuno. Ano nang magiging papel ko? Kasi alam mo Thea, sobrang busy akong tao. Marami akong batang pinapakain at pinagsisilbihan sa orphanage. Kaya kung ano man ang plano mo at gusto mong gawin ko, sabihin mo na hanggat kaya ko. By the way, ako nga pala si Elmar. Minsan Kuya Pogi o Kuya Gwapings ang tawag nila sa akin pero dahil mukhang mahiyain ka, Elmar na lang. Sa panibagong pagkakataon muling napairap si Thea. Kung wala lang talaga siyang kailangan sa lalaking to, hindi nga siya magtitiis na makinig at makisama dito. Sige na nga Elmar, gawin natin to. Kailangan mong magpanggap na asawa ko muna. Kailangan ko ipakita sa ex ko na hindi ko siya kailangan. Ipakita ko na kaya ko nang mag-move on at kaya kong maghanap ng ibang lalaki kung gusto ko. Kailangan magbungka tayong sobrang in love. Mag-holding hands sa mga tao at baka nga maghalikan pa tayo kung kinakailangan. Kaya ba ng ginawa ko kanina? Napairap na nga lamang si Thea nang maalala nga
ang halikan nila sa simbahan. Hay, pero don't worry, hindi to magtatagal. After lahat ng to tapos na, hindi ko naman siya babalikan eh. Basta gusto ko lang maramdaman niyang hindi ako nawala ng halaga. So game ka na ba? Kasi kung oo, tutuparin mo ang papel ng asawa ko ha. Pero huwag kang masyadong masaya, hindi magtatagal to dahil darating din ang pirmahan natin ng parang ganito. Pinakita nga niya ang sample ng isang annulment paper. Pagkatapos nga niyang pagplanuhan ng lahat, pagdating nila nag-search nga siya at nag-draft na nga para doon. Diretsahang paliwanag nga nito. Nanliit naman ang mga mata ni Elmar. Hindi sumagot kaya muling nagsalita si Thea. Pero kung ayaw mo okay lang. Pwede na tayong gumawa kaagad nitong annulment na sinasabi nila. Para matapos na to. Kung gusto mong matulungan ako, kailangan mo talagang sumunod. I'll make sure na hindi ka malalagis alanganin. Hindi mo kailangan magpanggap na super in love sa akin basta magtulungan tayo para magmukhang okay tayo. Ang goal lang natin ay maghiganti sa ex ko at ipamukha sa kanya ang lahat ng ginawa niyang kalokohan. Kailangan ko lang ng suporta mo sa moment na to. Elmar, kung magaling ka sa pagpapanggap baka magtagumpay tayo. Dagdag pa nga niya. Tsaka, hindi ko naman sinasabi na magiging mahirap to. I mean, kung masaya ka sa buhay mo, then walang problema. Pero kung may gusto kang mangyari baka makakatulong ang plano ko sa'yo. Isa lang ang gusto ko, magmukha tayong mag-asawa sa lahat ng mata ng mga tao. Even kina mom and dad. Dapat, mukha tayong masaya ah. Pagkasabi nun ay marahang napasandal nga si Thea sa sandalan ng sofa sa katumitig sa wine glass na hawak niya. Pero sa totoo lang, hindi ko rin talaga alam kung anong mangyayari sa ating dalawa pagkatapos ng lahat ng to. Kaya nga nang sabi ko, syempre mapupunta rin tayo sa annulment. So ikaw nang bahala. Kung ready ka, let's do this. Natahimik naman saglit si Elmar habang tinitignan si Thea na parang nag-iisip. Tinititigan din ito ang pinakita ngang sample annulment paper ni Thea. Napalunok na nga lamang si Elmar. Nag-iisip nga ng malalim. Yun lang ba? Well, napaka-basic naman yan. Pero syempre, ang kada tulong minsan, may kaakibat na, alam mo na. Sagot naman ni Elmar. Umirap si Thea. Of course, kapag sinabi kong babayaran kita, babayaran kita. May isa akong salita, Elmar. Basta, do what I say. At please, huwag kang masyadong madaldal para hindi mabuliliyas ang paghihiganti ko. Humanda ka, Justin. Sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang stress at sakit na iniwan mo sa akin. Napakuyong pa nga si Thea habang sinasabi yun. May diing sabi nga nito sa kawalan sabay tingin kay Elmar. So ano, deal na ba? Hindi muna natin pipirmahan to. Nanlaki naman ang mga mata ni Elmar. Naanimoy takot na takot nga sa kanyang kaharap. May magagawa pa ba ako sa Amazonang katulad mo? Okay, fine, deal. At sa wakas nga'y napapayag na nga lamang din ni Thea si Elmar. Sa mga sumunod na araw naging abala nga si Thea sa pagsisimula ng kanyang plano. Sa mata ng iba, lalo na ni Nathan dapat makita niyang hindi siya nawalan, kundi ang lalaki ang nawalan. At ang pinakamagandang paraan para ipakita yun? Isang lalaking mas sigit pa sa kanya at yun nga si Elmar. Hindi naman kasi maikakaila na gwapo rin naman itong si Elmar kahit na medyo mahangin at weird at walang ibang ginawa kundi magbuhat ng sarili niyang bangko. Kumbaga, ang itsura ni Elmar ay habulin din pati ng mga kapwa niya lalaki kaya kahit na sino ay siguradong mabibighani. Sa kabilang banda, kahit nagpapanggap lamang sila hindi yun halata sa paraan ng kilos ni Thea kapag may ibang tao. Lalo na kapag alam niyang malapit na nga si Nathan. Sa unang pagkakataon mula nang magkasundo sila ni Elmar sa kondo, sinimulan niyang gawin ang bawat kilos at galaw bilang isang babaeng masaya sa piling ng kanyang bagong asawa. Samantala sa isang event na dinaluhan nila isang party kung saan siguradong nandoon si Nathan, nagpakita nga si Thea at Elmar bilang isang perpektong asawa. No comment na nga rin dito ang mga magulang ni Thea.
Dahil alam naman nilang hindi rin sila mananalo kay Thea, kaya hinayaan na nga lamang nila ito. Siyempre, gumawa nga ng makeover operation si Thea para mas magmukhang tao naman si Elmar. Naka-black silk dress si Thea ngayon, eleganteng-elegante, habang si Elmar naman ay nasa isang navy blue suit. Lalong nagpaluta nga sa kanyang kawapuhan. Sa bawat takbang nila sa venue, ramdam nga ni Thea ang pagdikit ng mga mata nila sa kanila, kabilang na nga lamang kay Nathan na mukhang hindi makapaniwala sa nakikita niya. "Babe, gusto mo bang kumuha tayo ng wine?" Malambing na tanong nga ni Elmar at bahagyang yumuko sa kanya para tila mas intimate ang kanilang usapan. Ngumiti naman si Thea, alam niyang nakatingin si Nathan. "Ikaw na lang, babe. Alam mo namang gusto ko yung red eh." "Anything for you, babe." Sugot naman ni Elmar na gwapong-gwapo nga sa sarili bago ito umalis, patungo sa bar. Saktong pagsabay naman ni Nathan sa kanya. "Mukhang masaya ka, Thea. Kamusta na ang newlywed?" Ani ni Nathan na may halong pagtataka sa tinig at pangungutya. Ngumiti naman si Thea at hindi nagpahalata ng kung anong nararamdaman. "Of course! Wala naman akong dahilan para hindi maging masaya, diba? Lalo na't may asawa na ako. At masaya ako sa napangasawa ko. Mabuti na lang talaga at hindi ikaw, no? Kasi alam mo kung bakit? I just realized that you are so boring." Sa sinabing nga ni Thea, napansin niya ang bahagyang pagsikip ng panga ni Nathan. Alam niyang tinamaan ito. Ilang sandali pa bumalik nga si Elmar at tinakbayan siya ng kaswal na parang pag-aari nga niya ito talaga. "Babe, here's your wine." Sampit ni Elmar suot ang magandang ngiti. Napatitig naman sa kanya si Thea. Hindi maintindihan ni Thea ang kanyang sarili kung bakit para bang ang lakas ng dating ngayon ni Elmar. Aminado nga siya sa kanyang sarili na ang sarap sa tenga ng accent ni Elmar. Kapag nagsasalita ng Ingles at hindi ito pangkaraniwan para sa kanya kung ito naman ay isang kargador lamang. Pero sa dating nga ni Elmar ngayon, masasabi ni Thea na makalaglag pa nga ito. Sa kabilang banda, pagkaabot nga ni Thea ng baso ng wine ay saka naman ibinaling ni Elmar ang kanyang tingin kay Nathan na ngayon kasalukuyan pa ring nakatitig sa kanya. "Babe, who is this loser? I mean, who's this guy? Kilala mo ba siya?" Tanong nga ni Elmar, halos mapabuga ng iniinom nga na wine si Thea. Dahil sa pagdating nga ni Elmar, hindi niya ito inaasahan. Hindi niya inaasahang sasakay ng ganito si Elmar sa mga plano niya. At ang galing din niyang umarte. Sa kabilang banda, napatunga nga na nga lamang si Nathan sa halip ibinaling nito ang tingin kay Thea. Na parang na-insecure nga ang lalaki. "Ito ba? Ito ba ang ipinalit mo sa akin?" Parang may panlalait at panghuhusga pa nga niyang tanong. Ininom nga ni Thea ang wine na iniabot nga sa kanya ni Elmar bago ngumiti kay Nathan. "May problema ka ba doon, Nathan?" Hinawakan niya ang kamay ni Elmar. Habang si Elmar naman sanay na nga sa laro, kaya ngumiti at marahang hinalikan ng kamay ni Thea. "Ewan ko ba? In just a blink of an eye, hindi na kita mahal. Si Elmar na ang mahal ko at siya na ang gusto kong makasama habang buhay." Hindi nakasagot noon si Nathan dahil na nga rin sa pagka-iritable na nararamdaman niya. Kitang-kita ni Thea ang pamumula sa tenga ni Nathan bago ito nagpaalam at umalis. Pagkaalis nito saka lang siya nakahinga ng maluwag. "Good job." Saad pa nga ni Thea kay Elmar na napangisi na nga lamang sa kanya. Matapos ang party, nagpasya na nga lamang sina Thea at Elmar na umuwi na nga lamang at bumalik sa kanilang kondo. Nang dahil sa nangyaring yun, feeling satisfied and proud ngayon si Thea dahil nga sa naging reaksyon ni Nathan nang makita silang dalawa ni Elmar. Pero umpisa pa lang ito ng kanyang paghihigante. Sisiguraduhin niyang babalik sa kanya si Nathan at kapag dumating ang araw na yun, sisiguraduhin niyang wala na talaga itong babalikan pa. Nang matapos ang party, narating na nga ni Thea at Elmar ang kondo matapos ang matagumpay nilang palabas sa harap ni Nathan. Pagkapasok pa lang sa loob, malakas na natawa nga si Thea habang hinuhubad ang kanyang heels. "Grabe ka, Elmar.
ang galing mong magpanggap pa. Hindi ko akalain na kaya mong maglabas ng ganung mga linya na parang seryoso ka talaga. Natatawang puri pa nga ni Thea habang hinahaplos ang leeg niya. Tila pagod sa buong pangyayari. Umupo naman si Elmar sa sofa at napangiti ng bahagya. Sabi mo kasi dapat ka panipaniwali. Kaya syempre, ginalingan ko. Sagot ni Elmar sabay taas nga ng kilay. Mukhang effective naman ah. Nakita mo yung mukha ni Nathan kanina? Para siyang natinik sa kinakain niya. Tumabi naman si Thea sa kanya. Iniangat ang isang paa sa sofa at humilig nga ng bahagya. Oo nga eh. Kita mo ba kung paano siya hindi nakatingin ng diretsyo sa akin? At yung girlfriend niya, doon sa may sulok yung ipinalit sa akin, parang biglang nagtanong sa sarili kung bakit siya ang pinili ni Nathan. Natawa rin si Elmar. So ano na? Mission accomplished? Tanong niya habang iniabot nga ang isang bote ng tubig kay Thea. Saglit na natahimik si Thea bago uminom. Pagkababa niya ng bote, may kakaibang ningning ang mga mata niya. Hindi pa tapos. Sisiguraduhin kong hindi lang siya maapektuhan. Ang gusto ko pagsisihan niya talaga ang lahat. Nagkibit balikat naman si Elmar. Basta wag mo lang ako isama sa gera mo. Napasubo na ako kanina eh. Pero syempre, hanggat hindi ka nasasatisfy, makikita at makikita pa rin ng Nathan na yan. Ang walang ka-effort kong kagwapuhan. Mahangin na saad pa nga ni Elmar. Masyado ka namang praning. Hindi naman kita ipapahamak eh. Sa in fairness ibang datingan mo kanina. Muntik ko nang makalimutan na napulot lang pala kita sa may kalsada. Para kasing isang elite businessman ka kanina. Napalunok naman ang sariling laway si Elmar. Saka hindi na nga lamang nagsalita pa. Samantala'y tinaas ni Thea ang isang kamay at pinisilang pisngi ni Elmar. Para kang totoong jowa kanina. Medyo na-impress ako. Sad pa nga ni Thea. Baka naman ma-in love ka sa akin yan ah. Tukso naman ni Elmar, isang ngiting pilyo ang lumitaw sa labi niya. Napangiti rin si Thea pero mabilis nga siyang umiling. No way. Alam mo namang hindi na ako naniniwala sa love eh. Mabilis na saad pa nga nito. Good. Sagot naman ni Elmar pero may kung anong bahagyang pag-aalinlangan sa boses niya. Wala rin akong balak makisali sa drama mong yan. Madami pa akong responsibilidad. Natatawang saad pa nga ni Elmar. Nagtawanan silang dalawa pero sa kaloob-looban nila parehong may naiiwang kakaibang pakaramdam. Hindi nila namamalayan na sa sobrang kapapanggap, baka may isang hinting planadong tuluyang mahulog. Nang sumunod na araw, maaga pa nga lamang ay abala na nga si Thea sa pagpili ng damit nga sa harap ng kanyang cabinet. Gusto niyang siguraduhin na mukhang sophisticated siya para sa business meeting mamaya. At syempre siguradong nandoon si Nathan. Kailangan niyang ipakita na hindi siya kawalan. Anong oras tayo alis? Tanong nga ni Elmar habang nakasandal sa pintuan ng kwarto niya. Mukhang bagong gising pa. Lumingon naman si Thea at sinipat nga niya mula ulo hanggang paa ito. Naka-white shirt lang ito at pajama pants. Medyo magulo pa nga ang buhok. Ayusin mo na nga ang sarili mo, Elmar. We have to look good today. For sure nandun si Nathan dahil meeting ito with the shareholders and investors. Umismid naman si Elmar. Nakakagulat ka rin minsan no? Parang enjoy na enjoy ka sa pagpapanggap natin. Umirap si Thea. Of course! May dahilan naman diba? Ngumisi nga ito bago bumalik sa pagpili ng damit. Saka aminin mo Elmar, medyo enjoy ka rin diba? Ikaw nga tong in character lagi. Parang totoo lahat ng mga aktingan mo. Pati yung mga sweet moments natin. Hindi naman ito sinagot ni Elmar at tumalikod na nga lamang para maghanda. Nang matapos nga nilang magayos, ay nagtungo na nga rin sila sa venue. This time, si Elmar ang nagpresenta na mag-drive. Habang nagdadrive si Elmar, hindi maiwasan ni Thea ang mapalingon kay Elmar. Napakagwapo lalo nito kapag nagdadrive lalo pa at sinasalimpad ng hangin ng buhok nito tapos naka-shades pa.
Minsan nga ay napapaisip si Thea kung simpleng lalaki ba talaga ito. Hindi na rin naman niya kinuwestiyon pa ang pagiging marunong nga ni Elmar mag-drive dahil sigurado namang kaakibat ng pagiging kargador ang pagde-deliver ng mga produkto kaya hindi na siya nagtaka pa dito. Ilang minuto pa pagdating nila sa venue, agad silang sinalubong ng mga kasamahan nga ni Thea sa industriya. Thea was the picture of confidence. Nakasuot siya ng eleganteng beige blazer dress na nagpapakita ng kanyang authority, habang si Elmar naman ay naka-black suit bagay na bagay nga sa kanyang matangkad at matikas na tindig. At hindi nga sila nabigo. Nandun si Nathan, kasama ang kanyang bagong fiancé. Napatingin ka agad dito sa kanila nang makita nga silang magkahawak kamay. Hi Thea! Bungad na batingan ni Nathan na may pilit ng ngiti. Lumingon naman si Thea at mas lalong hinigpitan ang hawak niya kay Elmar bago ngumiti ng matamis. Oh, Nathan! It's nice to see you again. Kunwari ay pakul na saad nga ni Thea at bumati rin si Elmar kay Nathan. Good morning bro, what's up? Iniabot ni Elmar ang kamay kay Nathan at tila nag-aatubiling tanggapin ito pero wala nga siyang nagawa. Good morning. Sabi naman ni Elmar na may kaswal ngunit bahagyang mayabang na tono. Habang nasa meeting kitang-kita ni Thea kung paano nagiinit nga ang ulo ni Nathan tuwing ipinapakita nila ni Elmar ang kanilang tamang-tamang chemistry. May mga pagkakataon na sinasadya nga niyang idantay ang kamay sa braso ni Elmar. Tatawa-tawa sa mga biro nito o kaya naman ay huhuliin nga ang tingin ni Nathan bago lalong dumikit kay Elmar. Ang pinaka tumatak sa lahat ay noong nag-break at kumakain sila sa buffet table. Tumayo si Nathan malapit sa kanila. Tila pinakikinggan ang usapan nila. Napangiti si Thea at nagsalita ng sapat lang para marinig ito. Babe, tikman mo to. Malambing na sabi nga niya kay Elmar. Sabay subo nga ng isang piraso ng dessert sa bibig nito. Nagulat naman si Elmar. Hindi siya nagpahalata. Tumingin siya kay Thea na parang nag-e-enjoy sa pagpapakita ng sweetness kaya napangisi na nga lamang siya. Sinadya niyang dampian ng halik ang kamay nito bilang ganti. At doon na nga, hindi nakapagpigil si Nathan. Thea, pwede ba tayong mag-usap? Madiin nga niyang tanong halatang nagpipigil nga ng galit. About what? Kunwari inosenteng tanong ni Thea. Alam mo kung ano, sagot nga ni Nathan at ang tingin nito kay Elmar ay puno ng inis. Napangiti naman si Thea. Mukhang successful ang plano niya. Sorry Nathan pero sa tingin ko, wala na naman tayong dapat pag-usapan pa eh. At saka, respect your fiancé naman. Sige ka, baka mamaya maghanap din niya ng ibang lalaki na pakakasalan ikaw din. Mapanuyang sagot nga niya sabay hila kay Elmar palayo. Habang papalayo sila bahagyang humarap si Elmar at tinapunan nga ng isang nakakalokong ngiti si Nathan. Sa kinahawakan ng bewang ni Thea na parang talagang totoo ang lahat. Lalong nagdilim ang mukha ni Nathan. Mission accomplished. Nang sumunod na araw habang abala si Thea sa pagbabasa ng isang libro sa sala, lumapit si Elmar sa kanya at maingat na nagsalita. Thea, alis muna ako sandali. Dadalaw ako sa orphanage para magdala ng pagkain sa mga bata. Matagal-tagal na rin buhat nang dumalaw ako dun eh. Baka namimiss na ako ng mga bata. Napatingin naman si Thea sa kanya at saglit na napaisip bago nagtanong. Teka, wala naman ako masyadong gagawin eh. Pwede bang sumama? Tanong niya. Sandali namang natigilan si Elmar. Tila nagalangan nga, pero agad ding tumango. Sige. Mas okay nga siguro kung may kasama ako. Para naman malaman mo rin ang mga pinagkakabalahan ko. Asawa? Tila pilyo pang saad nito. Napangiti naman si Thea at agad na tumayo. Hintayin mo lang ako sandali. Kukuha lang ako ng jacket. Habang naghahanda, naramdaman niyang may kung anong saya sa kanyang puso. Ilang beses na nga niyang narinig si Elmar na nagkukwento tungkol sa orphanage pero ngayon lang siya magkakaroon ng pagkakataong makita ito.
Pagkalipas ng ilang minuto, sabay na nga silang lumabas ng bahay. Dala nga ang ilang supot ng pagkain. Sa loob ng sasakyan tahimik silang bumiyahe patungo sa orphanage. Pagdating nila, agad na sinalubong si Elmar ng mga batang may malalaking ngiti sa muka. "Kuya Pogi!" Sigaw ng ilan habang patakbong lumapit sa kanya. Napangiti naman si Elmar at isa-isang binati ang mga bata sabay abot nga ng mga pagkain. Namiss na rin kasi ang mga to. Samantala hindi maiwasang mapansin nga ni Thea ang kislap sa mata ni Elmar habang nakikipag-usap sa mga bata. Mas lalo nga niya itong hinangaan sa pagmamalasakit at pinapakita nito. "Kayo po bang girlfriend ni Kuya Elmar?" Biglang tanong nga ng isang babae na nakatitig kay Thea. Halos mabilaukan naman si Thea sa tanong at mabilis na napatingin kay Elmar na mukhang hindi rin inaasahan ang biglang tanong nga ng inosenteng batang babae. Napangiti na nga lamang si Elmar at marahang umiling. "Pero magkaibigan lang kami. Siya nga pala si Thea." Sagot niya ng mahinahon. "Ah, pwede ka po ba naming tawaging ate ganda?" Tanong naman ng isa pang bata. Namula naman ang pisngi ni Thea at di malaman ang isasagot kasi nahihiya siya. Oo naman. Kung saan kayo komportable. At saka oo, magkaibigan lang kami." Nakangiting wika nga ni Thea bangamat tila hindi kumbinsido ang ilang mga bata. Hindi na nila iyon masyadong pinansin at mas natuon ang atensyon nila sa dala nilang pagkain. Habang abala si Elmar sa pamimigay ng pagkain at pakikipag-usap sa ilang staff ng orphanage, hindi na malaya ni Thea na nawiwili na pala siya sa pakikipaglaro nga sa mga bata. May isang batang babae na hinawakan ng kamay niya at hinila nga papunta sa isang lamesa kung saan may ilang papel at krayola. "Ate Thea, gusto mo pong magkulay kasama po namin?" Napatawa na nga lamang si Thea at agad nga na umupo kasama sila. "O sige, anong gusto niyong kulayan?" Maya-maya pa abala na nga siya sa pakikipagkulayan nga sa mga bata habang ang ilan naman ay natututo nga at natuturo nga sa kanya ang mga larong alam nila. Hindi niya namalayan ang oras sa sobrang saya niya. Sa gilid napapangiti si Elmar habang pinagmamasdan si Thea. Masaya siyang makita si Thea na nag-enjoy kasamang mga bata. At iba naman ang pinoproblema at hindi lamang ang kanyang fiancé. "Parang ang saya mo ah." Biglang sabi ni Elmar nang lumapit ito. Napatingin si Thea sa kanya tumawa. "Oo nga eh, ang kukulit nila pero ang babait. Ang saya pala ng ganito no?" Tumawa si Elmar ng bahagya. "Ganon talaga sila." Sagot naman ito. "Madalas din akong nandito kaya parang pamilya ko na rin sila." Muling saad ni Elmar. Napatingin si Thea sa kanya at sa sandaling yun mas lalong lumalim ang paghanga niya kay Elmar. Matapos ang ilang minuto ng masasayang laro at kulayan, napansin ni Elmar ang oras. Huminga siya ng malalim bago tumayo at tumapik sa balikat ng isang batang lalaki na abala sa pagkain. "Kailangan naming umalis ni Ate Ganda." Aniya dahilan para mapatingin sa kanyang mga bata. "Aalis na po kayo, Kuya Pogi?" Tanong ng isa pa at kitang-kita nga sa mukha ang lungkot. Tumango naman si Elmar at hinaplos ang buhok ng bata. "Babalik naman ako sa susunod, pangako ko yan sa inyo." "Ikaw rin Ate Thea, pwede bang bumalik ka rin?" Sabik ng sabi ng isa pang bata habang mahigpit na nakahawak nga sa kamay ni Thea. Napangiti naman si Thea at marahang hinaplos ang maliit na kamay na nakahawak sa kanya. "Siyempre babalik ako kasama si Kuya." Napatingin muna siya kay Elmar bago itinuloy ang sasabihin. "Ni Kuya Pogi." Dugtong pa nga ni Thea na ikinangisi na nga lamang ni Elmar. Matapos ang ilang yakap at paalala nga sa mga bata na magpapakabait sila, lumapit sina Elmar at Thea sa isa sa mga madre upang magpaalam. "Salamat po Sister ah. Babalik po ako dito sa susunod na linggo." Magalang na sabi nga ni Elmar at tumangutango naman ang madre. Ngumiti nga ito. "Kami dapat ang magpasalamat Elmar. Laging masaya ang mga bata tuwing dumadalaw ka rito. At mukhang nagkaroon na rin sila ng bagong kaibigan." Biro pa nga nito habang nakatingin kay Thea.
Napatawa naman si Thea at tumango. Salamat po sister ha. Masaya po ako nakilala sila. Matapos ang huling paalaman, lumabas na nga sila ng orphanage. Habang naglalakad paliw, hindi maiwasan ni Thea na mapangiti. Ang saya pala rito. Sad nga nito. Ngumiti naman si Elmar. Kaya nga gustong gusto kong bumisita rito kapag may pagkakataon. Tahimik na nagpatuloy nga sila sa paglalakad. Parehong may ngiti sa labi. Hindi lang dahil sa saya ng kanilang ginawa, kundi dahil sa panibagong koneksyong nabuo sa pagitan nila. Samantala, makalipas ang ilang araw, hindi pa rin matanggap ni Nathan ang nangyari. Sa isip niya, paano siya napalitan ng ganoon kadali? Hindi siya papayag. Hindi niya hahayaang manatiling masaya sina Thea at Elmar. Kaya naman nagplano siya. Sa darating niyang kaarawan, inimbitahan niya ang halos lahat ng kakilala nila. Mga kaibigan, mga business tycoons, at syempre, sina Thea at Elmar mismo. Alam niyang hindi tatanggihan ni Thea ang imbitasyon, lalo na't matagal na rin nilang pinagsamahan. At sigurado siyang isasama nito si Elmar. Dumating ang gabi ng selebrasyon. Marangya ang handaan, mamahaling alak, eleganteng dekorasyon, at makikinis na panauhin. Nang dumating sina Thea at Elmar, agad silang napansin ng lahat. Magkasabay silang pumasok, mukhang magkasundo at masaya. Ngunit sa mata ni Nathan, isa iyong insulto. Kahit pa ayaw na ni Thea na paunlakan pa ang imbitasyon ni Nathan, ay tumuloy pa rin sila. Dahil mas gusto niyang mas masaktan ito, lalo kapag makitang magkasama sila ni Elmar. Sa kabilang banda, kumatok si Nathan sa isang baso upang kunin ang atensyon ng lahat. Ladies and gentlemen, malakas niyang sabi, gusto ko lang sanang ipakilala sa inyo ang isang espesyal na panauhin ngayong gabi. Napakunot noon naman si Thea at tila may kutob na nga, nasa balak nga ni Nathan. Samantalang si Elmar naman nanatiling tahimik ngunit alerto. Ngumisi naman si Nathan at tinuro si Elmar. Ang lalaking ipinalit sa akin ni Thea ay walang iba, kundi ang lalaking yon, isa palang kargador. May ilang nagbulungan sa mga panauhin. Ang iba'y napangisang at ang iba'y naman tila nagulat. Sa mundo nilang sanay nga sa marangyang buhay, tila isang malaking insulto ang trabaho nga ni Elmar. Tumingin si Thea kay Elmar. Nag-aalala lang baka masaktan nito sa sinabi ni Nathan? Ngunit laking gulat nga niya. Nang makitang kalmado lang ito, walang bahid ng kahihiyan sa muka. Nakangisi pa nga ito at hindi man lamang naapektuhan. Kahandaang humakbang si Elmar, palapit kay Nathan at saka ngumiti. Tama ka Nathan, haniya at diretso ang tingin. Isa akong kargador. At ipinagmamalaki ko yun. Natahimik ang lahat. Napasinghap si Thea sa sinabi ni Elmar. Hindi niya inaasahan na aaminin nito ang ganoon kadiretsyo na kanyang trabaho. Magsasalita na nga sana siya nang ipagtanggol ito. Ngunit bahagya siyang hinawakan ni Elmar sa kamay hudyat na hayaan na nga lamang niya ito. Tahimik na nakamasid ang lahat at hinihintay kung paano tutugon si Nathan. Ngunit sa halip na magpaliwanag dagdilim ang mukha nito. Habang si Elmar may bahid ng kakalmaduhan sa mga mata. Nathan, bago mo pagtawanan ng trabaho ko, bakit hindi mo muna tanungin ang sarili mo kung bakit ka iniwan at pinagpalit ni Thea? Nagkatinginan ng mga bisita. Dahil ikaw ang manloloko. Muling bumalot nga ang katahimikan. Napansin ni Thea ang panlalaki ng mga mata ni Nathan. Hindi nito inasahan na ilalantad ni Elmar baho niya sa harap ng maraming tao. Anong pinagsasasabi mo? Pilit na kalmado na tinig nga ni Nathan, ngunit halata ang galit sa kanyang postura. At medyo kinakabahan din. Totoo naman, hindi ba? Bakit hindi mo aminin? Diretsahang sagot nga ni Elmar. Kaya wag mong ituro sa ibang kasalanan mo. Dahil kung may tunay na dapat mahiya rito, ikaw yon. Hindi ko kinakahiya ang trabaho ko.
May ilan sa mga bisita na mukhang may alam na nga rin sa nakaraan ni Nathan at ngayon ay nagbubulungan na. Ilang mata ang nagtagpo, may bahid ng pagkumpirma, may halong panghuhusga. Napahigpit ang hawak ni Nathan sa kanyang baso. Alam niyang hindi niya kayang pasinungalingan ang sinabi ni Elmar dahil may ilang tao rito na alam ang ginawa niya noon. Samantalang si Thea naman ay hindi maipaliwanag ang nararamdaman. Nabigla siya sa tapang ni Elmar, ngunit sa loob-loob niya, mas lalo niya itong hinangaan. Nanlilisik ang mga mata ni Nathan habang mariing nakatitig kay Elmar. Halos manginig ang kanyang kamao sa gigil, ngunit pinilit niyang ngumiti upang hindi mapansin ng iba ang nag-aapoy niyang galit. "Hindi pa tayo tapos, Elmar," anya sa mababang tinig. Halos bulong na nga lamang ngunit punong-puno nga ng pagbabanta. Hindi naman natinag si Elmar. Diretso siyang tumingin kay Nathan at walang takot sa kanyang ekspresyon. "Sa tingin mo ba? Natatakot ako?" Mayabang pangtura ni Elmar na animoy tambay lang sa kalye na naghahamon ng away. Bago pa nga lumala ang sitwasyon, naramdaman ni Thea ang tensyon sa paligid. Hinawakan niya ang braso ni Elmar at marahang hinila palayo. "Tara na, Elmar. Wala na tayong dahilan para manatili dito." Napatingin naman si Elmar kay Thea at nang makita niya ang pag-aalala sa mukha nito, tumango nga siya. Hindi na nga sila dapat makisali pa sa isang walang saysay na kumprontasyon. Sa kabila ng nakabibinging musika at pagtuloy ng kasiyahan sa paligid, pakiramdam ni Thea ay wala na siyang rason para manatili sa party na yon. Ang tanging gusto niya ngayon ay makalayo sa lugar na ito kasama si Elmar. Walang lingon-likod na lumabas sila ng venue. Ngunit kahit nakatalikod na sila kay Nathan, ramdam pa rin nila ang nagbabagang galit na nakatuon sa kanila. At sa sulok ng silid, si Nathan ay mahigpit na nakatingin sa papalayong anino ng dalawa. Sa kanyang isipan bumabalangkas na siya ng paraan upang makaganti. Nang makauwi sina Thea at Elmar, pagkarating nila sa kondo, agad na tinanggal ni Elmar ang kanyang jacket at inihagis iyon sa sofa. Saka dumiretso sa kusina upang kumuha ng tubig. Para bang walang nangyari, normal lang ang kilos niya. Walang bahid ng inis o sama ng loob. Samantalang si Thea ay nanatiling nakatayo malapit sa pinto, nakayuko at naglalaro ang mga daliri. Hindi niya maiwasang makonsensya. Pakiramdam niya kahit hindi niya intensyon, tila ba hinayaan niyang mahusgahan si Elmar sa harap ng maraming tao. Lumunok siya ng bahagya bago nagsalita. "Elmar." Mahinang tawag nga ni Thea. Lumingon lang si Elmar habang umiinom ng tubig at parang walang bigat ang naging sitwasyon kanina. "Oh, bakit?" Nag-aalangan pa nga si Thea pero nagpatuloy pa rin siya. "Gusto ko lang humingi ng pasensya. Parang hindi kita naipagtanggol kanina eh. Alam kong hindi tama yung sinabi ni Nathan tungkol sa'yo, pero hinayaan ko lang at hindi ko alam kung..." Bago pa nga niya matapos ang sasabihin, ngumiti na nga si Elmar at tumiling. "Wala kang kailangan ihingi ng pasensya, Thea," anya sa kalmadong tinig. Dagdag pa nga nito, "Alam ko kung sino ako. Hindi ako nahihiya sa trabaho ko at hindi ako apektado sa mga iniisip ng iba tungkol sa akin." Napatingin naman si Thea sa kanya at bahagyang nagulat sa pagiging chill nito sa sitwasyon. "Pero hindi ka man lang ba nasaktan, ha?" Nag-aalalang tanong nga ni Thea. Napangiti ng bahagya si Elmar. "Bakit naman ako masasaktan? Totoo naman na kargador ako, di ba? At ano naman kung ganun? Mas mabuti nang may marangal na trabaho kesa sa manloko ng tao, no?" Natameme lamang si Thea. Alam niyang may pinatatamaan nga si Elmar pero wala nga siyang masabi. Sa halip nakaramdam nga siya ng paghanga sa pananaw nito. Habang siya ay kinakain nga ng konsensya, si Elmar naman ay parang walang kahit na anong bigat na dinadala. Napabuntong hininga siya at ngumiti. "Buti ka pa, ang tibay mo.
Ngumisi lang si Elmar at tinampal ng magaan ang ulo ni Thea. Masyado mo kasing iniisip ang mga bagay na hindi naman dapat problemahin. Napatawa nga si Thea. Minsan talaga, hindi niya alam kung paano magalit si Elmar. At sa puntong iyon, naisip niya kung gaano kaganda ang pagkatao nito. Isang bagay na hindi niya nakita kay Nathan noon. Habang lumilipas ang mga araw, lalong naging malapit sina Thea at Elmar sa isa't isa. Sa bawat sandaling magkasama sila, sa simpleng kwentuhan, sa mga tawanan, at sa mga tahimik na pagdama ng presensya ng isa't isa, unti-unti nilang nararamdaman ang isang bagay na hindi nila inaasahan. Kahit na minsan ay natatakot na muling magtiwala ni Thea, ay natutunan pa rin niyang buksan ang kanyang puso sa piling ni Elmar. Hindi lang siya komportable sa presensya nito, kundi natutunan din niyang humanga sa kakayahan nitong dalhin ang buhay ng may tapang at pagiging totoo sa sarili. At ganun din si Elmar. Sa kabila ng pagiging sanay sa pagiging mag-isa, ay natutunang masanay sa may kasama na may isang Thea na laging nariyan. Kahit hindi niya sabihin, alam niyang may kakaiba siyang nararamdaman. Isang damdaming hindi lang pagkakaibigan, kundi isang bagay na mas malalim pa. Ngunit sa kabila ng kanilang nararamdaman, kapwa nila pinili na itago muna ito. Siguro'y takot silang sirain ang kung anong meron sila ngayon. O baka naman pareho silang naghihintay ng tamang pagkakataon. At kaya sa ngayon, patuloy silang nagkukubli sa kanilang sariling damdamin, habang ang tadhana naman ay unti-unting hinuhubog ang kung saan ba patungo ang lihim nilang pagtingin sa isa't isa. Nang sumunod na araw, nakatanggap ng tawag si Thea mula sa kanyang ama na galit at pinapapunta siya sa kanilang kumpanya. Pagdating ni Thea at Elmar sa kumpanya, agad nilang narinig ang malalakas na tinig mula sa opisina ng ama ni Thea. Halata ang galit nito habang kausap ang kanyang mga tauhan, at nang makita silang pumasok, lalo lamang sumiklab ang kanyang galit. Thea, ano tong ginagawa mo? Sigaw nga sa kanya ng ama at baka sa muka ang matinding inis. Inuurong na ni Nathan ang kanilang investment. At alam mo ba kung gaano kalaking kawalan nito sa kumpanya natin? Pinagbigyan na kita sa kahibangan mong yan. Hindi agad nakapagsalita si Thea. Alam niyang may kinalaman nga ito sa nangyari sa birthday party ni Nathan. Ganting hakbang ito nang dating kasintahan matapos nga siyang ipahiya at masira nga ang plano niyang ipagpatuloy nga ang kanilang engagement. Hindi ko naman kasalanan, Daddy. Mahinahon ngunit matigas na sagot nga ni Thea. Desisyon nila yan. Hindi ko ipipilit ang sarili ko sa kanila. Hindi lang ikaw ang naapektuhan nito, Thea. Stop being selfish. Ang buong kumpanya natin. Napabuntong hininga ang kanyang ama at pilit na pinipigilan nga ang sarili. At ikaw, anong ginagawa mo rito? Biglang lingon nga nito kay Elmar na bakas nga ang panghuhusga sa mga mata. Elmar is with me, saad ni Thea. Matigas na sagot nga nito, tila ipinapahayag na hindi siya magpapapigil. Nang dahil sa'yo, bumagsak ang pangalan ng anak ko. Sigaw ng ama nga ni Thea kay Elmar. Dahil sa'yo nawalan kami ng malaking investment. Wala kang ibang ginawa kundi sirain ang buhay ng anak ko. Isa kang hamak na kargador? At hindi ko alam kung anong klaseng laro ang nilalaro ng anak ko, pero gusto ko lang na malaman mong ginagamit ka lang niya para makapaghiganti. Isa kang uto-uto. Dad, tama na, saad nga ni Thea. Habang si Elmar ay tahimik lamang, pero halata sa kanyang mga mata na hindi siya papayag na apihin. Hindi siya kaagad sumagot, ngunit ang kanyang paninindigan ay hindi natinag. Dama ni Thea ang panliliit nga na gustong iparamdam ng kanyang ama kay Elmar, kaya hindi na nga niya napigilan ng sarili. Tama na, Dad. Hindi kasalanan ni Elmar ang nangyari. Kung may dapat mang sisihin, si Nathan yon at hindi siya. Muling tumingin ang kanyang ama kay Elmar at tila ba
Sinusukat ito. Ngunit sa halip na umatras, matatag na tumingin pabalik si Elmar. Hindi na lang nagsalita si Elmar, ngunit sa kanyang isipan, alam niyang hindi siya uurong. Kung may laban siyang kailangang harapin, para kay Thea, haharapin niya ito, anuman ang kahihinatnan. Nanahimik ang lahat, matapos ang matinding tensyon sa pagitan ni Thea at ng kanyang ama. Kita sa mukha ng matanda ang inis at pagkadismaya, ngunit bago pa man ito muling makapagsalita, huminga ng malalim si Thea at seryosong tumingin sa kanyang ama. Dad, gusto kong tapusin ang lahat ng to. Matapang niyang sabi. Ayoko nang ituloy pa ang pagpapanggap. Oo, nung una, yun naman talaga ang plano namin at walang kasalanan doon si Elmar. Dahil dinamay ko lang din siya sa kamiserablehan ng buhay ko na dulot ng walang yang manlolokong sinitan. Pero tinitigil ko na yun, ayoko na. Nagkatinginan sina Elmar at ang ama ni Thea. Ramdam ni Elmar ang kaba sa tinig nga ni Thea, ngunit higit doon dama rin niya ang determinasyon nito. Anong ibig mong sabihin? Malamig na tanungan ng kanyang ama. Mahal ko na si Elmar. Diretsong sagot nga ni Thea na hindi inaalis ang tingin sa kanyang ama. At wala nang makakapigil doon. Parang tumigil ang mundo ni Elmar sa kanyang narinig. Hindi niya inaasahang maririnig ito mula sa mismo kay Thea, lalo na sa ganitong sitwasyon. Thea, mahina nga niyang sambit at hindi makapaniwala pero hindi pa nga tapos si Thea. Alam kong nagsimula lang ito sa isang kasunduan. Isang palabas para lang inisensinitan. Pagpapatuloy ni Thea. Pero sa paglipas ng mga araw, natutunan ko na din na mahalin siya. At mukhang hindi na nga ito kasunduan. Hindi lang ito biro para sa akin. Totoo na to, Elmar, mahal kita. Mas lalong lumalim ang katahimikan sa opisina. Kita sa mata ng ama ni Thea ang pagkabigla at maging si Elmar hindi kaagad nakasagot. Hindi niya inasahan ang pagtatapat nga na ito, lalo na sa harapan ng ama ni Thea, na simula pa lang ay hindi nga siya gusto. Gusto kong maging totoo ng lahat, Dad. Muling sabi nga ni Thea. At kahit anong sabihin mo, hindi na ako magpapadala. Hindi na ako magpapakontrol pa. Ako ang pipili ng taong gusto kong makasama. Nakatitig lang si Elmar kay Thea. Hindi pa rin alam kung ano ang sasabihin. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang may isang bagay siyang dapat gawin. At iyon ay sagutin ang damdamin ni Thea. Ilang sandali pa, sa kalagitnaan ng mainit na tagpo sa loob ng opisina, naistorbo sila ng isang katok. Natahimik ang buong opisina sa pagdating ni Mr. Lee. Napatingin siya kay Elmar, tila ba hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Nang makalapit, bahagya siyang yumuko bilang pagbibigay galang bago nagsalita. Matagal ka nang hinahanap ng iyong ama, Master Jared. Nagkatinginan sa Thea at ang kanyang ama, parehong naguguluhan. Samantalang si Elmar naman, halatang nagulat. Ngunit mabilis nga niyang ibinalik ang kanyang seryosong ekspresyon. Anong ginagawa mo rito? Tanong nga ni Mr. Lee. Tila nagtataka kung bakit nasa ganoong sitwasyon si Elmar. Ang ama naman ni Thea, hindi pa rin makapagsalita. Parang hindi ito makapaniwala sa narinig. Master Jared? Bulalas nga niya. Anong ibig sabihin nito, Mr. Lee? Napatingin nga si Thea kay Elmar at halatang naghihintay nga din ng kasagutan. Muling nagpatuloy si Mr. Lee. Hindi mo ba alam, kumpadre? Ang lalaking kaharap mo ngayon ay hindi basta-basta. Siya si Elmar Jared Wu, ang kaisa-isang tagapagmana ng Wu Conglomerate, isa sa pinakamalaking kumpanya sa buong China. Nanlaki mga mata ni Thea. Ano? Napalingon siya kay Elmar at hindi makapaniwala. Ikaw? Anak ka ng isang multi-billionaire? Tahimik lamang si Elmar habang nakatitig kay Mr. Lee. Alam niyang darating ang araw na matutuklasan ang kanyang tunay na pagkatao. Pero hindi niya inaasahan na dito nga at sa ganitong paraan. Samantalang ang ama naman ni Thea ay tila hindi pa rin makapaniwala. Mas mayaman pa kayo kay Nathan. Mahina nga niyang bulong sa sarili at halatang hindi alam kung paano ipoproseso ang bagong impormasyon.
Napabuntong hininga na nga lamang si Elmar bago nagsalita. Hindi ko gusto ang buhay na mayaman ako, Mr. Lee. Tumingin siya kay Thea. Lalo na kung ang tingin lang ng mga tao sa akin ay kung gaano kalaki ang pera ko. Napayo ko naman si Thea. Ngayon niya mas maintindihan kung bakit ganoon lang kasimple ang buhay ni Elmar. Hindi ito nabuhay sa kayamanan, mas pinili nga nitong lumayo at mabuhay ng simple. Muling tumingin si Mr. Lee kay Elmar. Pero Master Jared, kailangan mong bumalik. Ang iyong ama, matagal ka nang hinahanap. Huwag mo siyang biguin. Sa pagkakataong yun, hindi na nga rin napigilan pa ni Thea ang kanyang sarili. Tumalikod na nga siya at hindi na alintana ang nagugulang mga mata ng kanyang ama at ni Mr. Lee. Halos hindi na nga siya makahinga sa dami ng revelasyong nalaman niya sa loob ng ilang minuto. Nang bumagsak ang katotohanang hindi lang basta kargador si Elmar, kundi isang tagapagmana ng isa sa pinakamalaking negosyo sa China. Pakiramdam niya ay naloko nga siya. Hindi dahil sa kayamanan nito, kundi dahil hindi nito ipinagtapat ang totoo. Thea, sandali lang. Tinawag nga siya ni Elmar pero hindi nga siya pinansin ni Thea. Lumabas siya ng opisina at naglakad nga palayo, pilit na nilalabanan ng naghahalo-halong emosyon sa kanyang puso. Ngunit ilang sandali lang mabilis nga siyang hinabol ni Elmar. Pagkakita nga sa kanya, hinawakan nito ang kanyang braso sapat lang upang pigilan siya, ngunit hindi mahigpit. Thea, please, pakinggan mo muna ako. Napalingon siya rito halata ang sakit sa kanyang mga mata. Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Ni minsan hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataong malaman ng totoo. Napabuntong hininga si Elmar bago siya tinitigan ng seryoso. Dahil hindi ako lumapit sa iyo bilang isang Wu, Thea. Lumapit ako sa iyo bilang ako si Elmar. Hindi ang pangalan, hindi ang kayamanan, hindi ang titulo. Gusto kong makilala mo ako nang walang nakapaligid, na kasinungalingan tungkol sa kung sino ako. Nagugulhan pa rin si Thea, kaya muling nagsalita si Elmar. Alam kong mahirap paniwalaan, pero pakinggan mo ako. Hindi ako tunay na anak ng mga Wu. Isa akong ulila tulad ng mga batang nasa orphanage. Napakurap si Thea. Ano? Tumango naman si Elmar. Doon din ako lumaki. Sa orphanage na pinuntahan natin noon. Doon ko unang natutunan ng halaga ng buhay, ng pamilya. Hindi sa dugo, kundi sa pagmamahal. Nang matagpuan ako ng mga Wu, itinuring nila akong anak. Pero kahit lumaki akong mayaman, hindi ko kailanman nakalimutan kung saan ako galing. Kaya ako bumalik, kaya ako nandito. Dahil gusto kong mabuhay ng simple, malayo sa mundong puno ng kasinungalingan, paggagawa ng pera, at walang ibang ginawa kundi mag-please ng tao. Nagtagpo ang kanilang mga mata at unti-unting lumambot ang ekspresyon ni Thea. Ang bigat ng kanyang dibdib ay tila unti-unting nabawasan dahil naintindihan na nga niya si Elmar. So yung orphanage, bulong niya. Ngumiti naman si Elmar, isang mapait ngunit punong-puno ng damdamin. Oo, akin yun. At hindi ko iiwan ang mga batang nandoon. Dahil tulad nila, naging ulila rin ako. Napayo ko sandali si Thea at pilit na iniisip ang lahat ng sinabi ni Elmar. Unti-unti ay naunawaan nga niyang dahilan kung bakit hindi kaagad nito sinabi ang totoo. Hindi ito tungkol sa pagtatago o panniling lang. Gusto lang nitong makilala siya nang walang bahid ng kayamanan o impluensya. Muli siyang tumingin kay Elmar at sa pagkakataong tuwala ng galit sa kanyang mga mata. Elmar, naiintindihan ko na. Bahagyang nagliwanag na ang mukha ng binata sa narinig. Ngunit kapansin-pansin pa rin ang kaba sa kanyang mga mata. Salamat, Thea. Tahimik silang nagkatitigan hanggang sa marahang humakbang nga palapit si Elmar. May pag-aalinlangan sa kanyang mukha, ngunit may determinasyon din. Thea, may gusto pa akong sabihin. Kinabahan nga si Thea. Hindi niya alam kung yun na ba ang iniisip niyang sasabihin nito pero hindi na nga rin niya kayang pigilan pa ang sariling umasa.
Mahal kita. Diretsahang saad na nga sa wakas ni Elmar. Halos tumigil naman ang paghinga ni Thea nang marinig ang salitang yon mula kay Elmar. Diretsyong tinitigan siya nito puno ng sinseridad at damdamin ng bawat salita. Hindi to dahil sa kung sino ka o dahil lang magkasama tayo palagi. Mahal kita dahil ikaw si Thea. Ikaw ang nagpasaya sa akin, ang nagparamdam na hindi ako kamahal-mahal dahil mayaman ako, kundi kamahal-mahal ako sa kung sino ako. Hindi ko kailangan itago kung sino ako. Sa'yo ko lang naramdaman ang ganitong klaseng pagmamahal. Napakurap naman si Thea at pilit na nilalabanan ng luha sa kanyang mga mata. Hindi niya akalaing maririnig niya ang mga salitang yun mula kay Elmar. Sa ganitong pagkakataon, huminga siya ng malalim sa kangumiti. Elmar, mahal din kita. Sa unang pagkakataon bumungad nga ang isang tunay na maluwang nangiti sa mukha ni Elmar. Isang ngiting puno nga ng saya, ng relief at ng pag-ibig. At sa sandaling yun pareho nga nilang alam na wala ng kahit na anong hadlang sa kanila. Napangiti si Elmar habang nakatingin nga kay Thea. Hindi ito basta ngiti ng saya kundi ng matibay na desisyon. Kung ganun, total kasal na rin naman tayo. Sa hindi inaasahang pagkakataon bakit hindi na natin totohanin pa. Nanlaki ang mga mata ni Thea sa narinig. Ha? Lumapit nga si Elmar at hinawakan ang kamay niya. Thea, napatunayan nating hindi lang ito isang palabas. Hindi lang tayo pinilit ng sitwasyon. Natutunan talaga nating mahalin ang isa't isa. Kaya bakit pa natin ipagpapaliban? Natigilan naman si Thea. Totoo naman ang sinabi ni Elmar. Sa simula, ang kasal nila ay isang laro lamang ng kapalaran. Isang bagay na hindi nila inaasahan. Pero ngayon wala nang duda sa puso niya. Si Elmar ang lalaking gusto nga niyang makasama. Dahan-dahan siyang ngumiti at tumango. Oo, Elmar. Simulan na natin ang totoong buhay bilang mag-asawa. Sa sandaling yun, wala nang ang alinlangan sa kanilang dalawa. Wala nang pagpapanggap. Wala nang pagdududa. Totoo na ang lahat. At sa wakas ang kwento nila ay hindi na nga tungkol sa isang kasunduang kasal, kundi isang tunay na pagmamahalan. Habang lumilipas ang panahon, mas lalo pang tumibay ang pagsasama ni Thea at Elmar bilang tunay na mag-asawa. Hindi na kailangan magpanggap o itago ang kanilang damdamin. Masaya na nga sila, kontento at tunay na nagmamahalan. Natanggap na nga rin si Elmar ng ama ni Thea matapos nitong makita kung paano niya pinahalagahan at minahalan kanyang anak. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at hindi inaasahang pangyayari, ang kanilang kwento ay nauwi sa isang masayang pagwawakas. Minsan, ang tadhana ay may paraan ng paglalaro sa ating buhay. Binibigyan tayo ng mga sitwasyong hindi natin inaasahan. Ngunit sa huli, hindi ang mga plano o pagpapanggap ang nagdidikta ng ating kapalaran, kundi ang tunay na nararamdaman ng ating puso. Ang pagmamahal ay hindi natututunan sa pilitan, kundi sa paglalakbay ng dalawang taong handang ipaglaban ang isa't isa. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahala ni Thea at Elmar. Maraming salamat po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Dionisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli, Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahani Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus,
Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbiteros Rose, Ostonalito, Alexa Ani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Felma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvi, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Salon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Green Fax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dengs, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbiteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Res Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcillas, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenavares, Irma Emma,
Lali, Emeralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Ronel Carion, Juliet Pandilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Fernando, Rochan Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.